Good evening, everyone. Narito po ako ulit to discuss something and hopefully may matutunan po kayo. And ngayon po, ang gusto ko pong ituro ay ang gout. So nakita niyo po yung picture na to. This is just from the internet. I'm not sure kanina po talaga galing ito. No? So credit to the owner, to the creator. Ganito po kasi kasakit ang gout para pong merong monster na kumakagat. No? Napakasakit po talaga niya. Sige, so let's know more about gout. May mahigit na 100, no? So there are more than 100 kinds of arthritis. And na-discuss ko na po ito in my first video. You can go back to that if you want to review it. So ngayon po dito po tayo sa gout. So gusto ko lang po ipakita na napakadami pong uri ng rheuma. Ano ba ang gout? Ito po, picture po ito or poster from the Philippine Rheumatology Association. Punong-puno po ng thumbtacks yung isang kasukasuan dyan. Ganun po talaga kasi kasakit ang gout. So ang gout ay isang uri ng rheuma na sanhi ng mataas na uric acid sa dugo. Saan po ba nanggagaling ang uric acid? Ito po ay galing po sa diet. So purine po ay pinanggagalingan ng uric acid. So galing po sa diet and galing po sa ginagawa ng sariling katawan. So if you can see, mas makapal po yung arrow nung ginagawa ng sarili nating katawan. So mas marami po tayong endogenous purine synthesis no, kesa po yung galing sa labas. Ang pag-alis po ng uric acid sa katawan ay through the kidneys or renal excretion. 2/3 of it are excreted through the kidneys. And 1/3 is excreted through the gut, sa dumi. Okay, so kung hindi po ito mailabas, dito lang po siya sa dugo. Ano pong pwedeng mangyari? Pwede po siyang mag-supersaturate and mag-crystallize. At yun po yung nakakaroon ng gout attack. So sa microscope, ito po yung itsura niya ng mga uric acid crystals para po silang nakakatakot tingnan, di ba? Nakakatusok. So ulitin ko lang po, mas marami po yung ginagawa ng katawan natin kaysa sa ipinapasok mula sa diet. So very important concept po yan na gusto ko pong matandaan ninyo. So there are 4 stages of hyperuricemic disease. Hyper meaning napakadaming uric acid, no? So hyperuricemia. First is asymptomatic hyperuricemia. Wala pong nararamdaman na mataas ang uric acid. Second is acute gout. Ito po yung naaalala ng lahat ng nagkaroon na ng gout dahil napakasakit nga po niya. The third stage is intercritical gout. And the fourth is chronic tophaceous gout. So isa-isahin po natin siya. Ang asymptomatic hyperuricemia, ibig sabihin po, mataas ang uric acid pero wala po siyang nararamdaman. So ito po, gusto ko rin pong tandaan ninyo, hindi po lahat ng mataas ang uric acid ay may gout. Di ba po yung iba pong tao nagpapatest ng uric acid, nakita nyo pong mataas siya ng konti, hindi po ibig sabihin na meron kayong gout. Okay? Ang gout is a disease kung saan nagkakaroon na kayo talaga ng mga pamamaga ng kasukasuan or nagkakaroon na ng deposition ng uric acid sa mga iba't ibang parte ng katawan. So sinasabing mataas ang uric acid pag more than 7 milligrams per deciliter in men or more than 6 in women. Pero hindi porke mas mataas dito ang uric acid ninyo, ay meron na po kayong gout. It just means that you have asymptomatic hyperuricemia kung hindi pa kayo nagkakaroon ng gout attack. Ano ba yung gout attack na yan? Ito po yun, acute gout. So the big toe is involved in 50% of acute gout attack. So hindi po lahat ng tao, ito po yung unang magiging manifestation ng gout. No? Baka po kasi yung iba iniisip, hindi naman ito yung naapektuhan, so hindi ito gout. So hindi rin po lahat ng rheuma dito ay gout. Okay, so 50% of initial attacks ay sa big toe po na nangyayari. Acute gout, hindi niyo po ito makakalimutan kasi napakabilis po ng onset nito. Bigla na lang pong mainit, namamaga, mapula, at masakit ang inyong kasukasuan. So usually po hindi niyo makakalimutan. Minsan po akala niyo, ano ba ito? Nagkaroon ba ako ng bali ng buto? Nagkaroon ba ako ng fracture? Napakasakit. The maximum intensity is within 24 hours. So within 24 hours, andyan na siya lahat. No? Napakasakit na niya. Mahirap pong igalaw ang kasukasuan, whatever is involved. And it's initially monoarticular, meaning one joint, monoarticular. Initially, isa lang po yung naapektuhan. It's either the big toe, or the ankle, or the knee. Pero habang magtatagal po, habang pataas ng pataas ang uric acid sa dugo, pwede po itong mas dumami ng kasukasuang naapektuhan. Pag meron pong acute gout,
para din pong lalagnatin yung pakiramdam, di ba po? Yung mga nagka-gout na parang feeling natin may lagnat. And the attacks of acute gout can last from several hours to 1 to 2 weeks. So, hindi po siya tuloy-tuloy na aabot ng ilang buwan. Yan po ang acute gout. Napakabilis ng onset, pero mawawala rin po siya in a few hours to a few days or a few weeks. Especially sa mga unang times. So, sa first times that you will get this. Usually po, this happens in the 4th to 6th decades of life in men. So ano po, ito yung mga 30s and above. Pero may mga pasyente po kami na mga 20s pa lang po sila. Meron na po silang gout, especially kung nasa lahi po nila ang gout problem. And in women, it depends on the menopausal age. Kasi po, ang babae po, usually protektado po yan ng gout. No? So bihirang-bihira po ang young women na hindi pa po nagme-menopause na magkaroon ng gout. Kasi po meron pa po tayong estrogen. Usually po, yung mga nag-menopause na or yung mga meron pong mga diuretic na thiazide, yung pangpaihi, sila po yung baka magkaroon ng gout in the future. Pero po kunwari po, young female no, in their 20s, 30s, usually po hindi po nagkakaroon ng acute gout unless siguro po nasa lahi niyo po or di kaya meron po kayong disturbance in uric acid metabolism. Ito po ang itsura ng isang tuhod na galit, no? Gout attack. Ang pula, mainit po yan pag hinawakan, namamaga. Mahirap po yung igalaw, no? So, ano naman po yung third stage, yung intercritical gout? Tandaan po natin na sa mga unang atake ng gout, nawawala ng tuluyan ang sakit at pamamaga sa loob ng ilang araw o linggo. Kahit hindi ito gamutin, mawawala po siya ng kusa. Pero yun po, kung pabalik-balik na po yung gout, eventually, baka hindi na po siya basta-basta mawala, like in the next stage that I will discuss. In intercritical gout, wala nang sakit o pamamaga, pero maaari pa ring atakihin ng gout kung hindi kontrolado ang uric acid. So ito po yung wala kayong nararamdaman. Kung nabigyan kayo ng gamot ng doktor nyo, baka itigil nyo sa time na to kasi feeling nyo naman wala na kayong pain, di ba? So ito po yung dapat nating i-discuss ng mabuti. Hindi po basta-basta kasi nitigil ang gamot sa gout kung kailangan po itong ituloy. Again, ang intercritical gout, meron po kayong gout pero wala po kayong attacks. Okay, kung hindi po control ng uric acid, pwede po siyang bumalik-balik lang. Sa intercritical gout, maaaring makita ang uric acid crystals sa kasukasuan gamit ang microscope. So ganito po yung itsura niya under a polarizing microscope. Yung mga yellow na yan po, no? And some of the blue ones here. Ano ba yung chronic tophaceous gout? Ito na po yung 4th stage. Ito po yung ayaw na sana naming magkaroon po kayo. Or kung meron po kayo, sana po maayos po natin. So this stage develops after about 10 or more years of acute intermittent gout. Sa mga panahon na to, halos wala na pong pain-free periods kasi po halos parati na lang namamaga at masasakit ang mga kasukasuan, hindi na lang iisang kasukasuan ang namamaga. So dito po sa picture, parang lahat na lang po ng daliri ng pasyente, no? Meron pong pamamaga. And as long as meron pong mga ganito, there could be acute attacks which can continue, tuloy-tuloy lang po siyang pabalik-balik, which occur against this painful background. If it's not treated, kung hindi po natin to gagamutin, pwede po talaga siyang pabalik-balik lang and feeling nyo na lang po, parang never-ending na po yung gout attacks ninyo na napakasakit, hindi na po kayo naglalakad, baldado na po. So ayaw po natin mangyari yun sa inyo dahil madali lang pong gamutin ang gout, promise po. Makikita nyo po mamaya. Ang tophi or tophus, tophi pag madami, ay ito po yun, no? Yung mga bukol-bukol po siya, no? So ito po ay deposits of uric acid. Yung mga namumuo pong uric acid sa mga iba't ibang parte ng katawan, no? So maaari po silang makita sa cartilages, yung mga balot po ng bones yan sa tendons. Tendons po yung nag-attach ng muscle to the bone. Other soft tissues, synovial membranes, etc. So madami pong pwedeng magkaroon ng tophi o bukol, no, dahil sa uric acid collection. So usually, hindi po ito masakit. Matigas lang po siya. Pero kung na-erode po siya, makikita niyo po in a while na para po siyang may chalk. So ito po, meron siyang tophi sa tenga. Common po ito. So tingnan nyo nga po yung mga tenga ninyo. Meron po bang ganyan? Ito po sa siko, nauupod na po. Meron na pong sugat.
Ito naman po sa kamay. So, hindi pa po yan yung mga pinakagrabe. Marami pa pong mas pangit yung tophi formation dito, pero sana po talaga hindi na po tayo magkaroon ng ganitong mga pasyente kasi po, madali po talagang gamutin ng gout. Basta po susunod sa gamutan. Ito po sa fingers po, may mga deposits of uric acid, may tophi. Yan sa toes. So, pag meron pong tophi, nasisira po niya yung tissues kung nasaan siya. So, kung nandyan, masisira po yung kasukasuan dyan. At kung nasaan po siya, pwede po niyang sirain yung mga kung ano-anong parte ng katawan. Okay? So ano ba ang mga nakakapagpa-atake ng gout? May mga kondisyon na nakakapagdulot ng pagtaas o pagbaba ng uric acid concentration. So example po nito, meron po kayong trauma, kunwari po, nabangga po or kung ano man, admitted po kayo or meron po kayong surgical procedure, alcoholic drinks, yung sobra pong pagkagutom, starvation, o sobrang taba ng kinakain, dietary overindulgence, yung sobrang dami pong kinain na napakasarap pero hindi po masyadong healthy, no? And dehydration, importante po itong maalala. Di ba po yung sinabi ko po kanina, kunwari po meron pong baso na may tubig tsaka may asin. Tinunaw niyo yung asin. Di ba po pag natuyo yung tubig doon, lalabas po yung asin, yun po yung mag-crystallize po siya. Ganon din po ang uric acid. Pwede po siyang mag-crystallize pag dehydrated. Now, some of the medicines we also take can raise or lower the uric acid in our blood. Pero hindi naman po ibig sabihin nito na ititigil nyo yun. Kasi po, sinimulan po yan ng doktor ninyo dahil meron po siyang dapat gawin for you. For example, baka po kayo naka-aspirin kasi pero meron po kayong sakit sa puso. So, wag pong basta-basta magtatanggal ng gamot na hindi po sinasabi sa doktor because before kayo bigyan ng gamot, ibig sabihin po, meron po yung rason. Meron pong gustong gamutin yung doktor in your body. Okay? Ibang tao naman po, pag nagsimula ng gamot na pangpababa ng uric acid, sa mga unang buwan, pwede po siya makapagpa-atake ng gout. Pero kailangan lang po yung gawin and eventually bababa rin po ang uric acid and mawawala na rin po yung gout attacks. Gusto ko lang pong mag-konting Q&A. Tama o mali? Hindi naman ako mamamatay dyan sa gout na yan. Ano po ba tingin nyo? Mali po yun, fake news po yun, no? Kahit po hindi kayo mamatay sa sakit, meron pong ibang pwedeng komplikasyon na pwede pong ikamatay. Example po, pag meron pong gout, mas hindi po kontrolado ang blood sugar because of insulin resistance. Pwede rin pong ma-infect yung mga tophi na nakita nyo po kanina. Pwede po kayong magkaroon ng sepsis or overwhelming infection. Pwede po yung ikamatay. Pwede pong makasira ng bato. Ito, very important po to. Pwedeng masira ang bato ng gout dahil po yung uric acid napupunta rin po sa kidney. Kung nakikita nyo po yung mga tophi na nakita nyo po sa kamay kanina, yung mga bukol-bukol na yon, nandun din po yun sa kidneys nyo kung hindi po natin bababaan ng uric acid ninyo. So, pwedeng magka-kidney stones or pwedeng sirain talaga ng uric acid yung kidneys. At mas mabilis lang din po magkaroon ng heart attack or strokes or any cardiovascular problem. So, pwede po siyang makamatay. Siguro po, hindi yung mismong sakit, pero po yung mga komplikasyon nito kung hindi po siya makokontrol. So, paano ba gamutin ang gout? Alamin po sa next episode. Sorry po, I cannot post more than 15 minutes po pala in YouTube. Thank you!